lumalalim umano ang pagkadismaya ng publiko sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayon sa pinakabagong first quarter survey ng Publicus Asia Inc. Ang buong kwento ay hatid sa atin niya ni Jason Busilatar. Batay sa survey na isinagawa mula March 15 hanggang 20 ng Publicus Asia, sa higit 1,000 rehistradong botante, bumagsak ang bilang ng mga sumusuporta sa administrasyon mula 28% noong huling bahagi ng 2024 patungo sa 15% kayong unang bahagi ng 2025. Samantala tumaas ang mga kontra sa administrasyon mula 30% patungong 45% na nagpapakita umano ng lumalawak na pagkadismaya sa kasalukuyang liderato. Sa usapin ng ekonomiya, lumabas na mas maraming Pilipino ang naging pesimista umano sa kinabukasan ng bansa. Ayon kasi sa survey, 45% ng mga sumagot ang naniniwalang mali ang direksyon ng Pilipinas. Mas mataas mula sa 32% noong nakaraang quarter. Bumaba rin ang optimismo sa pambansang ekonomiya, kung saan 39% ang umaasang lalo pang lulubha ang sitwasyon mula sa 26% noong nakaraan. Sa gitna ng lumalakas na negatibong sentimiento, sa VP Sara Duterte lamang ang nakitaan ng pag-angat sa approval rating mula 37% patungong 42%. Samantala bumagsak ang approval rating ni Pangulong Marcos Jr. mula 33% patungong 19%, habang pumalo sa 57% ang kanyang disapproval rating. Ang pagbaba ng suporta sa administrasyon ay higit na nadama sa Mindanao na itinuturong dulot ng tensyon sa pagitan ni Pangulong Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa isyu ng International Criminal Court. Sa kabila ng matinding pagtaas ng discontent, nananatiling mataas ang suporta ng publiko sa ilang mahalagang panukala, tulad ng 200 pesos na dagdag sahod, pagbabawal ng ayuda bago ang eleksyon at pagpapatigil sa operasyon ng mga pogo. Gayunpaman mababa ang suporta sa mga patakarang may direktang negatibong epekto sa masa, tulad ng pagtaas ng toll fee, pamasahe at kontribusyon sa SSS. Ako si Jason Busilatar para sa Kwentong Politiko.